na-realize, 4 bedrooms pala siya. Hindi siya 3 bedrooms. Kasi, yung master's bedroom, which is yun yung room namin ni Butch, dalawa siyang room. Dalawa na, kumbaga yung isang room, nasa loob siya ng isang room. So, parang dalawang rooms yung master bedroom. So, parang 4 bedrooms na rin siya sa laki. Tapos yun, kanina, yun nga, nag-check kami para ma-hand over siya ng maayos ng property manager. So, chinek kung ano yung existing, kung merong existing na crack dun sa wallpaper, yung mga ganon. So, lahat na yun, nililista yun sa checklist para if ever umalis ka ng bahay, alam ng property management kung alin lang yung ipapa-repair sa'yo or you will be held liable dun sa mga damages na hindi napansin before. So, kami kanina, even after doing the rounds, tapos yung checklist, gumawa rin ako ng photos. Kinunan ko rin ng photos at videos para may proof in the future in case merong nalaktawan dun sa checklist. So, ayun nga, 4 bedrooms, tapos isang bathroom, tapos 2 toilets. Tapos, yun, meron siyang front at saka side garden na pagkalaki-laki. Tapos, may fence din siya sa harapan. Tapos, pwede kang mag-park hanggang 2 to 3 cars inside. Tapos, ano ba? May balcony din siya na may roof. So, yun, siguro doon tatambay kung winter, gusto mong magkape-kape sa labas, overlooking the garden, gano'n. We'll see. Kasi sa ngayon, madami pang aayusin sa bahay. Nilinis nila pero hindi ganun kapulito. So, uulitin ko yung paglilinis ng bahay. Lagyan ko siya ng Dettol para ma-disinfect. Tapos mawala yung amoy. Kasi yung mga toilets niya hindi siya nalinis. Tingin ko hindi siya nilinis. So, yun. Tapos, hanggang Sunday pa rin naman kami sa hotel. Doon pa rin naman kami matutulog. Pero nag-start na kami mamili ng mga gamit. Yun nga, our plan, original plan was mamili ng mga used items. Pero, yun nga, nung nag-canvas kami ng mga brand new items, hindi naman nalalayo yung difference. And advantage, pag brand new, yun nga, may warranty. Saka, yun, hindi pa ganun, hindi siya nakakatakot na gamitin. Kasi, kung used item na, used appliance na yung binili mo, dapat ready ka rin na anytime pwede siyang masira. And since bago tayo dito, hindi natin alam yung kalakaran dito, gaano ba katagal yung repairs dito. Ayaw mo naman sigurong magtagal ng hindi ka nakakalaba. Tapos kung mag-wash ka man ng damit dito manually, hindi mo mapapatuyo yung mga damit mo ng basta-basta kasi every single day umuulan talaga. Kaninang umaga sobrang lakas ng ulan. Nasa loob kami ng warehouse. Yun yung pangalan ng store. Nabilihan ng mga furnitures and homewares, appliance din. Pero nga, sa sobrang lakas ng ulan, dinig mo hanggang sa loob. Parang bagyo sa lakas ng ulan. Siguro mga ano rin yun, mga 3 hours na ganun kalakas ang ulan. And now it's already 2 o'clock. Lampas na. Umuulan pa rin, pero hindi na ganun kalakas. May araw, pero umuulan pa rin. Pero hindi na mainit. Ayun, so
coffee machine naman. Anong tawag doon? Mura lang yun eh. Naka-sale pa ang nakita namin yun. $13 yan. So, yun. Ano bang nakuha natin, kuya? Vacuum. Yun, importante ang vacuum. Tapos namili ako ng mga basahan, ng map, kasi importante yun para makapag-general cleaning ako. And I'm planning to get also curtains, kasi hindi ko bet yung mga curtains na nakalagay sa bahay. Masyadong madilim. Gusto ko something cream or light brown, light brown or white. Preferably cream or white talaga yung color na gusto ko. So, ayun lang. I'll update you later, guys. Hey guys, good morning. Today is November 9. November 9, Thursday, first day of school ng mga kids. Ayan, walking distance lang siya from our house, kaya very comfortable. Yan ay magkapatid. May uniform na sila. Nakuna na namin sila ng uniform 2 days back. Ayan. They're so excited to go to school. Guys, ang ganda dito, oh. Tignan mo yung mga trees. Oh, yung ganda. Sobrang ganda. So calming and peaceful ng paligid. Hello guys! Ang tagal bago ko nakapag-vlog ulit. As you can see, nandito na kami sa bahay finally. At let's see, 3 nights na kami dito. And so far so good, komportable at para kaming naka-aircon sa loob ng bahay pag gabi hanggang like around 10 in the morning. Sobrang lamig sa bahay. Like para kang naka-aircon ng naka-maximum yung temperature sa sobrang lamig. Well, sa amin bago to kasi never namin na-experience ang ganito kalamig, especially coming from Middle East. Doon naman, although naka-aircon kami sa UAE, pero still mainit pa rin doon. Like as soon as lumabas ka ng bahay mo, talagang magmamadali kang makasakay ng kotse o makapasok ulit sa loob ng bahay. Or kung may pupuntahan ka, papasok ka sa mall, as soon as pagbaba mo ng kotse, magmamadali kang makapasok ng building kasi alam mong may aircon sa loob kasi nga masakit sa balat ang init sa Middle East. Unlike dito maski tirik ang araw, hindi siya masakit sa balat kasi malamig. So parang ang sarap sa ang sarap sa balat, especially yung tipong mga bandang 9, 10 AM yung sinag ng araw. Parang ang lakas maka-vitamin D. Ang sarap sa labas, ang sarap maglakad-lakad. Tapos ayun nga, so update ko lang kayo since medyo natagalan bago ako nakapag video ulit. So what we did was nagsettle kami dito sa bahay, tapos unti-unti kaming namili ng mga gamit. We were planning na
second hand lahat ng mga gamit as much as possible. Except yung bed or anything na may cloth type. However, we ended up na ang nabili lang namin na second hand was yung dining chairs, and then yung dalawang maliliit na side bed drawers, at saka parang mga plates. Actually, ang sarap mag-ukay dito, guys. Nakakailang ukay-ukay na ako dito. Sayang nga lang hindi ko siya na-video kasi nahihiya kasi akong mag-video sa loob. So, hindi ko alam kung baka nakakahiya, baka alam mo yun, yung baka yung ibang tao ayaw nilang na-video sila. Pero ayun nga, sobrang ganda dito sa mga ukay. Yung tipong, yung mga vintage nila na gamit dito, like yung plates, yung mga vases, yung mga, let's see, yung mga paintings. Alam mong vintage talaga. Tas ang gaganda nila. Ang tawag nila sa ukay dito is op shop, which is a short term for opportunity shop or yung thrift shop. So, yun yung mga ukay dito. So, madami dito. Like, every suburbs dito, maraming pagpipilian na ukay. At di ko alam kung nakakailan na ako kasi ang sarap lang maghanap ng gamit sa mga ukay. So, for those na starting ng journey nyo dito sa New Zealand, kung very limited yung budget ninyo, it would be better na maghanap kayo sa mga ganon, yung mga second-hand dealers or yung mga ukay kasi madami talaga kayong mahanap. So, kami actually, dahil nga nagmamadali kaming makompleto lahat ng mga gamit, at the thing was that I was so picky kasi gusto ko sana lahat cream colored or white color. So, medyo imposibleng mahanap namin yon in a short span of time na lahat ganun ang color ng makukuha naming gamit. So, we ended up buying na almost lahat is brand new. So, anyway, so lahat ng mga gamit dito sa bahay, almost completed na except yung delivery ng sofa, ng dining table, yung computer table, computer chair. Apart from that, I think kompleto na naman lahat dito sa bahay. So, yun, inuunti-unti namin. Meron kaming napuntahan dito, like 45 to 50 minutes away from dito sa kung saan kaming location. It's a long drive, pero sobrang sulit. It's called Why Not. Yung shop na yun, guys, yung mga goods doon is either pa-expire na or nag-expire na sila. Which is, I think, hindi naman problema yun kung pa-expire na or nag-expire na. Let's say, for example, yung hand wash. Kung ipaghuhugas mo lang naman siya ng kamay or, diba? I don't think there is a problem kapag kaganon yung items. Tapos yung mga food naman, siguro safe kainin yung mga expired na chocolate. Although, yung mga binili naman namin is yung soon to expire naman. Pero kasi sa kanila, dun sa store na yun, either expired or soon to expire yung mga items. Meron din naman na like in 2 to 3 months, mag-expire na yung mga pagkain. Pero sobrang bagsak presyo niya. And that is the reason kaya bagsak ang presyo. Kasi nga, pa-expire na or malapit nang mag-expire yung mga products. Pero, I think kung nagtitipid ka, at yung tipong, you know, like, may okasyon ka sa bahay, may mga bisita kang darating, magandang mamili doon kasi
ang daming options doon. Maliit yung store pero puno naman. Madami kang pagpipilian doon. Ang daming deals. So, nagpunta kami doon and ayun nga, napasyalan namin yun. Nakapamili kami ng konti. Yun. So, ano pa bang update? Yeah. 2 days ago, nagpunta kami dito sa school ng mga bata. Sa primary school. So, nung nagpunta kami, it's very welcoming na hindi mo mafe-feel na bagong salta ka dito. Kasi lahat ng staff, lahat ng teachers doon na makasalubong mo. And can you imagine, ang nag-enroll sa amin mismo ay yung principal nila. Ganon sila ka-accommodating dito, ganon sila ka-warm mag-handle ng mga tao dito. Napaka-warm, napaka-welcoming nila. Ang sarap nilang kausap. Yung parang mafe-feel mo na importante ka sa kanila. Yung ganun yung ipapa-feel nila sa inyo. Tapos yung principal, he was with us. Siguro, he spent time with us for around 2 hours. Tapos siya mismo yung nag-fill up ng application para sa mga bata. Na, ano ko parang never namin na-experience yun before. Ever since na nakapag-aral yung mga bata. Tapos, yun, like every now and then, kung may dadaan, ipapakilala kami sa mga teachers. Tapos, ayun, makikipagkwentuhan saglit sa amin. Very friendly silang lahat doon. And tapos, wala kaming binayaran, guys. As in, wala. Maski yung sinasabi nilang donation. Kasi ang nabasa ko before or yung napanood ko before sa YouTube, pag daw i-enroll mo yung mga bata dito sa New Zealand, ang babayaran mo lang is yung school supplies, uniform, at magbibigay ka ng donation, which is up to you kung magkano ibibigay mo. Pero, sa kanila, wala talaga. As in, yung binayaran lang namin, not sa kanila, kasi outside, meron dito na kuhanan or bilihan ng mga uniform. So, parang pag-aari yata siya ng government ng New Zealand. So, lahat ng types of uniforms andun dun sa store na yon. So, it's called New Zealand uniform, parang ganoon. So, madaming branches yon all over New Zealand at lahat ng klase ng uniform. Meron silang official na store na binibilhan. Hindi mo mabibili yung uniform sa mismong school, no. It's outside the school, ibibigyan ka nila ng map or location address kung saan ka makakabili ng uniform. Tapos, ayun lang, as in, zero, wala kaming binayaran. Tapos nakalagay sa booklet nila, like, yung donation daw, ang nag-handle doon directly sa government. So, kumbaga parang optional sa'yo kung gusto mong mag-donate sa government, it's up to you. Pero hindi sa school mo ibibigay. And eto pa guys, can you imagine, ang school mismo ang magpapakain sa mga bata. So, nakakatuwa siya kasi yun daw may kinukwento ng mga bata. Kasi kanina nag-start na sila immediately. So, yung food daw na binigay nila, like all day long, kung gusto mo ng snacks, may fruits daw. Like kanina, apple daw yung naka-serve doon. So, kahit sinong bata na gustong kumain, kumuha anytime, yun, kukuha lang yung bata kung gusto niya ng apple. Tapos yung lunch, para-parehas ng lunch nila, yun, parang mashed potato with some vegetables daw and meatballs, which is, di ba? Parang, saan ka naman nakakita ng ganon? Free na yung tuition ng mga anak mo. Free pa yung food nila. Di ba? Tas walking distance pa yung school ng mga bata. Kasi, lahat dito ng street, almost every street, meron talagang schools. So, yung, kumbaga, ma-enroll mo lang yung anak mo once na meron ka ng address. Kasi, yung school na pag-enrollan ng anak mo, magdidepende yun dun sa allotted sa kanila na areas. So, let's say, for example, meron akong gustong school para sa mga bata. Hindi ko siya basta-basta pwedeng i-enroll doon. Kasi,
kung hindi siya, yung area na yon, kung hindi siya allocated dun sa school na yon, hindi siya tatanggapin for, yun nga, for enrollment. So, may kanya-kanyang delegated lang na areas or streets yung mga schools dito na tatanggapin for enrollment. So, yun nga, nakakatuwa kasi walking distance lang yung school nila. Tapos, ang schools dito, ang school year dito, nag-start siya ng end of January until December siya. So, sa amin, akala namin it was too late. Ang iniisip namin siguro, ano na yan, kung i-enroll man namin sila, next school year na. Kasi nga, si Lucas, yung panganay ko is, nung umalis kami ng Abu Dhabi, na-complete na niya yung grade 5. So, ina-expect namin, siguro, enroll na siya ng grade 6. Tapos, enrollment namin siya. Pero, mag-start na siya sa January, yung next school year na. Tapos, same dun sa anak namin na si Salm, na tapos na niya yung KG2. So, we were expecting na grade 1 at tatanggapin lang siya for next school year. So, kami naman, nag-inquire, nagbaka sakali. Tumawag kami sa school. Actually, nakita namin, nag-google lang kami ng kung anong malapit na schools dito sa bahay. So, nagtawag kami. And then, yung school mismo na natawagan namin, siya yung nag-refer sa amin, ang pwede lang na schools na pwede nyong i-enroll sa mga bata is itong school na to, tsaka itong schools na to. Kasi nga, in-explain na meron kanya-kanyang allocation na area ang mga schools at hindi mo basta-basta pwedeng i-enroll ang mga kids kung saan mo lang gusto. So, nung tumawag kami, binigyan kami ng appointment to come the following day, tapos bring the paperworks that you can bring with you para sa mga bata. And ayun nga, the following day, which is 2 days ago, dinala na namin yung mga school documents such as yung passport is not anymore required kasi nga as long as may visa copy kayo ng mga bata, kasi yung mga anak namin is naka-student visa. So, visa copies, ano pa ba? Vaccination copy, yun talagang kailangan yun. Tapos, completion of studies. Yun, yung tatlong documents na yun, ang hihingin sa inyo pag nag-enroll kayo dito sa New Zealand. So, nung in-interview sila ng principal along with us, so basic things lang naman, kung ano yung likes ng mga bata, kung meron silang concerns, kung meron silang food allergy, yung mga basic details lang, ilang taon na, ganyan-ganyan. Tapos, yun nga, we ended up na, ang sabi ng principal was, tatanggapin sila still with the ongoing school year, maski 6 weeks na lang ang natitira bago matapos ang school year nga. So, yung sa panganay, ang mangyayari is, 5 or 6 weeks na lang ba? 5 weeks yata. So, for 5 weeks, grade 6 siya. It is not anymore parang magjo-join pa dun sa grade 5. Grade 6 siyang tatanggapin for 5 consecutive weeks. Tapos, dun sa next school year, which is end of January, magiging intermediate siya. Parang junior high school, parang ganoon. So, ganun dito kasi iba yung nila dito, iba yung school program nila dito sa New Zealand. So, ganun din kay Salm, grade 1 siya na tinanggap, na nag-start na sila actually today ng klase. So, for 5 consecutive weeks, grade 1 siya. Tapos, after matapos ng school year, dun sa next school year, grade 2 na agad siya. Parang ganun. So, ang pina-follow nila dito is yung kung ilang taon na yung bata, no? Doon nila binibase, meron silang pina-follow na chart, doon nila ibibase kung ilang taon na yung bata, kung anong dapat grade level nila dito sa New Zealand. So, ganun siya. So, doon sa intermediate, 2 taon yun, tapos after nun, saka pa lang sila mag-high school. So, yun, mukha namang masaya yung mga bata, nag-enjoy naman sila.
In fact, nakapaglaro pa nga daw si Lucas ng basketball. Tapos, nung kasi kanina pinakilala kami dun sa mga teachers, tapos yung mga classmates nila, even yung mga classmates nila, very welcoming sila sa kanila. Agad-agad, iniwan na kami ni Salm nung kinuha siya nung mga kaklase niya na niyaya na siyang maglaro agad. And sabi ng teacher, be friendly with Salm, take her with you dun sa playground. So, ayun, iniwan kami, nakalimutan na kami ng anak namin. As soon as nakipaglaro na sa kanya yung mga klase niya. Ganon din kay Lucas. Nung after inintroduce sa kanya, yung mga klase niya, immediately, ayun, lahat ng mga klase niya, nilapitan siya at gusto na, very excited makipagkwentuhan, makipagkilala sa kanya. Yun, tapos hanggang sa na-feel namin na kailangan na naming umalis kasi nga busy na yung mga kaklase niya kasi hindi pa naman nag-start yung klase nung dumating kami. So, yun nga, ang klase dito nag-start ng 8:50 in the morning hanggang 2:50 ng afternoon. So, ang ano dito, ang mangyayari dito is once na i-drop mo yung bata, hindi pwedeng sobrang aga. So, pwede mo lang siyang i-drop around 8:30, tapos pipikapin mo siya ng 2:50 ng hapon. Okay? So, meron sa inyo na pwedeng magtanong, siguro itatanong, paano naman yung mga working parents? Paano yung, anong gagawin? Paano yung mga bata? Ganon. So, kasi dito sa New Zealand, hindi allowed mag-isa yung bata kung wala siyang adult supervision kung below 14 years old siya. So, in this case, like yung mga bata, yung mga anak namin, since below 14 pa sila, kailangan nila ng adult supervision. Although yung mga bata dito, makikita mo talaga sila sa labas. Like early morning, makikita mo sila kung mga bandang 8:20, yan, 8:15, makikita mo sila, naglalakad na sila sa daan. Like, sila lang, walang kasamang parents. Very safe dito kasi dito pag nakita ka nilang kahit hindi ka bata, adults na dumadaan, mag-stop talaga yung mga kotse. Papadaan ka talaga nila. Ganun sila ka-respectful dito. Tapos, especially pag sa mga bata, malayo pa lang yung mga sasakyan, hihinto na sila padaanin ng mga para dumaan at o tumawid yung mga bata. So, ganun. Yun nga, nung kanina na nakapag-start na yung mga bata, super excited sila. Tapos yun, may feel mo talaga na very happy yung mga bata sa school nila. So tapos, yun nga, like yung na-mention ko na yung paano yung mga working parents na yung kailangan maagang pumasok sa office, tapos syempre late mong masusundo yung mga bata. So merong programs dito. It's called OSCAR, Out of School Care. So, meron dito na ang nag-handle is dalawang communities. Parang accredited siya ng government. It's either West Wave or SKIDS. So, search nyo sa Google, yun yung dalawang group communities accredited ng government na parang sila yung maglo-look after dun sa mga bata. Pero, yung mga yun, kailangan mong bayaran per hour. So, hindi yun, kumbaga hindi yun parte ng school. Kasi, yung mga yun, parang sila yung mag-aalaga o maghahatid sa mga anak ninyo. Kung kunyari aalis kayo, i-drop nyo sila ng 7 AM, sila yung maghahatid sa school. Sa kanila mo i-drop or sila yung pipick up sa bahay ninyo. And then by 5:30, it's either sila yung maghahatid or kayo magsusundo sa kanila. Pero syempre, mas mataas ang bayad kapag sila yung naghatid sundo from bahay ninyo. Or from sila yung maghahatid sa school at maghahatid sa bahay ninyo ng 5:30 ng afternoon. So, ganun doon, ganun dito. So, may bayad yun separately kasi hindi na yun cover ng school. As I said, wala kang babayaran dito sa tuition talaga, as in zero. Libre talaga ng government yun.
So, ayun lang, babalitaan namin kayo. Kasi sa ngayon naman is, hindi pa namin siya nagiging problema. Kasi nga, both of us, me and husband, are still looking for jobs. In fact, kakastart lang namin talagang mag-job hunt. It's been 2 days pa lang. Although ako, nakapag-try na akong mag-submit for the past weeks. Pero hindi siya regular. As in, kung kailan ko lang siya maisip. Kasi at that time, naisip ko, what if mag-apply ako and sabihin ko na like wala pa kami sa New Zealand, kung makakapag-antay kayo until such time na dumating kami, makapag-settle kami. Which was, actually madaming nag-reach out sa akin. Kaya lang yun nga, ang lagi nilang tinatanong, nandito ka na ba sa New Zealand? Kasi requirement talaga yun. Kung nag-apply ka dito, requirement na ready to join ka na ng company. So, yun nga, or else, kailangan mong mag-antay until such time na, yun nga, physically nandito ka na at makahanap ka na ng bahay. Kasi it would be difficult na wala ka pang bahay tapos nag-a-apply ka na ng trabaho. So, yun lang guys. I-update ko kayo. Okay? Hopefully, makakuha na kami ni husband ng job. So, ayun lang. See you.